Bago ang Balar, meron pa po bang mga pagkakataon na hindi kayo naging successful sa business? Maliban dun sa pinutap ninyo o nag-branch out kayo sa Santa Cruz? Meron 'no, yung, Territorio San Miguel sa Poras. It's a resto bar, oo. It didn't last long, wala pang 1 year. So may mga ano rin 'no, mga unsuccessful ventures din tayo. Kasi yun ho yung aking tanong, dun pupunta yung aking katanungan tungkol dun sa Balar. Kasi ang lakas-lakas ng loob ninyo na mag-put up ng ganon kalaking negosyo as establishment dito sa Marinduque. At ito nga po yung Balar. Kung matatanong ko po, yung investment niyo po ba na ininvest para dito sa Balar, yan po ba'y ipon na ninyo at nagaling doon sa mga negosyo na binanggit natin kanina? Merong part do'n ay part ng savings namin. Pero I also would like to mention, no, may mga stores kasi kami like the copy center. It just so happen na may mga nakukuha kaming suppliers ng mga Chinese na very willing na magkaroon kami ng parang rent to own sa mga units. So wala kami talagang cash out na malaki dito sa business na ito. So, kailangan lang na meron kang credibility, no, na like kong hina-highlight sa mga na financial literacy, na magkaroon ka ng pangalan na mag-i-issue ka ng cheque na wag mo siyang pondohan mo. No? So, may mga ganito kaming mga partners na na-meet along the way who trusted us na hindi ko kailangan namin na maglabas ng puhunan na malaki because sila yung nagbigay sa iyo. So, kami, we just work and then pay them on a regular basis, make sure funded yung every month. Dati, 1.5, no, nirequest namin almost 2 years. So, sobrang luwag nun. And then, we were able to save, also with a part of Goodyear and Goodshaw Savings and the Copy Center. And then, we asked help also from the Land Bank of the Philippines for extra funding for this project.